The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na bumisita sa isang bahay ampunan kung saan nakaranas siya ng kababalaghan sa pananatili niya dito. Dahil sa pagpapakita ng kaluluwa ng isang madre. Ako po si Hana. Bata pa lang ako ay nais ko nang tumulong sa aking komunidad. Ginabayan ako ng aking magulang na mag-volunteer sa iba't ibang mga organisasyon. Kaya naman naisipan kong manatili sa isang kilalang bahay ampunan. Ang aking kwento ay tungkol sa aking naging karanasan noong ako ay nanunluyan ng ilang araw bilang volunteer sa isang bahay ampunan kung saan ako ay gabi-gabing sinusundan at natakot sa pagpaparamdam ng isang misteryosong madre. Sinalubong ako ni Sister Teresa bilang siya ang namamahala sa buong ampunan. Ipinaliwanag niya ang aking mga tungkulin na pagturo sa mga bata habang nililibang ang mga ito. Ang bilin lamang niya sa akin ay huwag lumabas mag-isa kapag gabi na. Sa unang araw ko ay laking tuwa ko dahil sobrang bait ng mga batang tinuruan ko. Masisigla sila at nakikinig ng maigi. Ngunit napansin ko ang isang bata na tahimik at laging nasa sulok lang. Nang kausapin ko ito matapos ang klase, nagpakilala siya bilang Angge. Ikinuwento nito ang imahe ng nakakatakot na madre na nagpapakita sa ampunan. Kinalma ko ito at siniguradong hindi totoo ang madring iyon noong pinapatulog na namin ang mga bata. Ang aking kwarto ay katabi lamang ng kanilang tulugan kaya naalimpungatan ako agad nang makarinig ng iyak. Naisipan kong silipin ang kwarto ng mga bata kahit mag-isa lang ako. Alam kong susuwayin ako ni Sister Teresa, ngunit nakita ko si Angge na umiiyak pagsilip ko. Nang lapitan ko na ito ay sinabi niyang nasa labas daw ng kwarto nila ang madre. Naisipan ko namang sumilip sa labas para makita ang sinasabi ni Angge. Biglang nagtaasan ang mga balahibo ko nang napansing may hugis ng madre na nasa dulo ng daanan. Paagaran kong pinabalik ng pagtulog si Angge at nagmadali na din akong bumalik sa aking kwarto. Takot na takot ako at nagpipigil lamang na sumigaw habang pabalik sa aking kwarto. Pagpasok ko ay agad akong nagkulong nang biglang may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, nagulat ang madreng kumakatok sa pinto at nagpakilala itong si Sister Pia. Nagtaka ako dahil ngayon ko lamang ito nakita. Kaya naman natanong nito kung bakit namumutla ang aking itsura. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang nangyari bago pa siya kumatok. Sinabi ni Sister Pia na hindi naman daw totoo ang madring iyon at malamang ay panakot lang iyon sa mga bata. Sabi pa nito na baka napagkamalan ko lang siya dahil sa rumoronda ito nitong gabi. Kumatok lang daw ito dahil nakarinig ito ng ingay at akala niyang may batang lumabas. Napanatag ako sa kanyang paliwanag at nagpasalamat na lang sa kanya. Tahimik ang mga sumunod na araw
Ngunit isang gabi, sumakit ang aking tiyan at napilitang lumabas para magbanyo. Naalala ko ulit ang bili ni Sister Teresa, ngunit tumuloy pa din ako. Paglabas ko sa banyo, nagulat ako sa nakita ko sa salamin. Nakatayo sa aking likuran ang isang madre. Napadasal ako bigla at napansin kong bumubulong ito. Nang marinig ko ang kanyang binubulong, ay nagsigaw na lang ako sa takot at napatakbo. Dahil sinasabayan niya ang aking dasal na tila ba hindi ito natatakot sa aking pagdarasal. Nagtatakbo ako palabas ng banyo at nagkulong na lang agad sa aking kwarto. Hindi na ako nakapagdasal pa ng maayos dahil sa takot na marinig muli na sabayan ako ng nakita kong madre. May kumatok ulit sa aking kwarto at narinig ang boses ni Sister Pia. Kinamusta ako nito dahil narinig daw niya ang aking pagsigaw sa banyo. Kaya agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari at kinalman niya ulit ako. Sinabi niya sa akin na sa susunod ay hanapin muna siya para daw may kasama na ako. Simula noong gabing iyon ay hindi na ako lumabas pa ulit ng gabi. Naisip kong sundin na lang ang bilin ni Sister Teresa kaysa abalahin ko pa si Sister Pia. Siniguro kong makapagbanyo na bago ako matulog para hindi na ako lumabas pa kapag gabi. Ngunit isang gabi, hindi ko inaasahan na maririnig ko ulit ang pag-iyak ni Angge. Sa una, gusto ko lang itong pabayaan at hindi pansinin, ngunit hindi ko rin natiis. Kaya nagpasya akong puntahan na ito para kalmahin at daanan na lang si Sister Pia paglabas ko. Pagdating ko sa kanilang kwarto, pinatahan ko si Angge. Sinabi nitong nakita ulit niya ang madre, kaya naglakas loob akong lumabas ng kanilang kwarto at puntahan si Sister Pia sa kanyang kwarto sa dulo ng hallway para magpasamang magronda. Ngunit bago pa ako makarating sa kanyang kwarto, ay biglang bumukas ang pinto nito. Lumabas ang isang nakakatakot na itsura ng madre. Hinabol ako nito pabalik sa aking kwarto at doon ako nagkulong buong gabi. Kinabukasan, naisipan kong harapin na si Sister Teresa sa mga kababalaghang nangyari sa akin. Hindi ako makapaniwala sa kanyang naging sagot sa akin. Wala daw madre na may pangalang Pia sa bahay ampunan na iyon. Ngunit noon pa raw may mga gumagalang masamang espiritu dito at nagpapanggap na madre. Kinilabutan ako sa kanyang kwento, kaya ako'y nagpasyang umalis na noong mismong araw na iyon. Ngayon, wala na akong balita pa sa dating bahay ampunan. Ang tanging panalangin ko na lamang ay sana wala na ang masamang kaluluwa sa lugar na iyon. Naisip ko din na demonyo lamang ang may kayang sumabay sa dasal at kayang magpanggap bilang isang madre sa kumbento. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang batang lalaki na nakaranas ng kababalaghan matapos labagin ng kanyang pinsan ang isang bilin sa kanila nang dumalaw sila sa sementeryo. Maraming pamahiin na bumabalot sa sementeryo at naniniwala akong
wala namang masamang mangyayari kung gawin mo ang mga ito. Lalong nagtibay ang paniniwala kong ito nang dahil sa aking karanasan sa isang sementeryo nung ako ay bata pa. Ako si Gino at nangyari ang aking kwento noong ako ay 10 taon pa lamang. Nag-umpisa ito nang mabalitaan ng aming pamilya na namatay ang aming tita sa probinsya. Laking Maynila ako at unang beses kong makakapunta sa probinsya ng aking nanay. Unang beses kong makasakay sa eroplano at unang beses makakapagbiyahe ng malayo. Kasama sa pagluwas ang kapatid ni Mama at ang aking pinsan na si Katkat. Kumpara sa akin, napansin kong hindi masunurin si Katkat at makulit ito para sa kanyang edad. Hindi kami gaanong magkasundo ni Katkat dahil may pagkamaldita ito kahit na kaedad ko lang siya. Lagi siyang nasusunod at napagbibigyan nila tito at tita, kaya lagi itong spoiled. Habang nasa lamay pa lang ay nagiging pasaway na ito at makulit. Ilang araw ang makalipas ay ililibing na ang aming namatay na tita. Dahil hapon nangyari ang libing, naisipan nilang mag-anak na magpagabi na din para makapagsindi ng kandila. Naalala kong hinayaan lang kami ng matatanda na maglaro habang sila ay nagkukentuhan. Habang naglalaro kaming magpipinsan, ay ipinaliwanag sa akin ng mga pinsan ko na bukod sa pagpag, ang nakasanayan daw sa kanilang probinsya ay ang pagpapausok. Halos kinilabutan ako nang makarinig ng boses bigla at paglingon ko ay tumambad ang isang matandang babae. Nagpakilala itong si Lola Sitang at siya daw ay tagapangalaga sa sementeryong iyon. Binalaan niya kami na siguraduhing magpausok bago umuwi. Takot na takot ako sa matandang iyon, kaya naman nakahinga ako ng maluwag nang tawagin na kami para umuwi. Nagsiga sila Mama ng maliit na apoy at pinatay din agad para umusok ito. Matapos noon ay hinakbangan nila ang usok para daw walang sumunod na kaluluwa pauwi. Matapos tumawid nila Mama ay sumunod ako, ngunit napansin kong naiwan sa likod si Katkat. Nakasimangot ito at ayaw daw niyang mausukan. Sinabihan kong huwag siyang mag-inarte, ngunit hindi ito humakbang at umikot palayo sa pausok. Napansin kong nakatanaw na sa malayo si Lola Sitang at nakatitig ng masama kay Katkat hanggang makalayo kami. Nang makauwi kami, ay sinumbong ko si Katkat at hinayaan lang nila ito. Ipiniliwanag ko na binalaan kami ni Lola Sitang, ngunit hindi daw nila kilala iyon dahil iba ang nagbabantay sa sementeryo. Kinalimutan ko na lang ang nangyari at natulog na lang sa kwarto naming magpipinsan. Habang mahimbing ang aming tulog, ay naalimpungatan ako sa biglang paglamig ng buong kwarto. Napansin kong isa-isa ding nagising ang iba ko pang pinsan hanggang sa nagulat kami dahil biglang nagsisigaw si Katkat nang siya ay magising. Pagtingin namin sa kanya ay napasigaw din kaming lahat. Maraming multo ang nakatayo sa kanyang paligid at nakatitig sa kanya. Nanginginig kaming lahat sa takot at hindi makagalaw. Mabuti na lamang ay dumating ang mga magulang namin at biglang naglaho ang mga multo. Halatang takot na takot si Katkat at hindi na
nakatulog pa. Naalala kong maya't mayang lumilingon si Katkat na tila ba may nakikita pa siyang mga multo. Biglang bumagsak ang katawan nito at bumubulong na may mga multo pa sa kanyang paligid. Nagulat ako nang makita itong nasa sulok ng kwarto at tila nawawala sa sarili. Nanginginig ito dahil sa takot. Naisipan ng mga magulang ni Katkat na humingi na ng tulong sa albularyo. Ang tanging bilin ng mga ito ay humingi ng tulong sa babaylan sa sementeryo na si Lola Sitang. Nagulat ang mga kamag-anak namin dahil hindi nila alam na totoo si Lola Sitang. Naniwala na din ang mga magulang ko sa akin at pumunta kami sa matanda sa sementeryo para sabihan na alisin ang sumpa nito. Nagulat kami nang ipiniliwanag nito na hindi niya sinumpa si Katkat. Sadyang hindi lang nito sinunod ang bilin sa kanyang magpausok. Nagsindi ito ng pausok at dinasalan si Katkat. Sinabihan nito na siguraduhing makinig sa mga babala ng matatanda at pinahakbang ito sa usok. Matapos nito ay nanlaki ang mga mata ni Katkat at sinabing na wala na ang mga multo na siya lang ang nakakakita. Matapos noon ay umuwi na kami sa Maynila at halata ang biglang pagbago ng ugali ni Katkat. Naging mabait ito at masunurin sa mga nakakatanda. Naisip kong malamang ay natuto na ito matapos ang kanyang naging karanasan sa pagiging matigas ang ulo. Kaya sa susunod na pupunta kayo sa sementeryo ay siguraduhing magpagpag o magpausok. Wala namang masama sa mga tradisyon, lalo na kung hindi naman ito nakakasakit. Ating sundin na lang at baka tayo ay sundin pa ng mga kaluluwa galing sementeryo. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babaeng nakasaksi ng isang pamahiin tungkol sa patay, kung saan nagkasugat ang kanyang tito habang nasa lamay at hindi na ito gumaling. Maraming pamahiin tungkol sa patay na nababalot ng kababalaghan. Bawal mag-uwi ng pagkain, bawal bumusita ang buntis, at kung ano-ano pa. Isa na dito ang pamahiin na kapag ikaw ay may sugat, ay matagal ito bago gumaling. Ito ang nasaksihan ko noon. Ako nga pala si Miranda. Laking probinsya ako, ngunit nakituluyan ako sa aking tito Edwin at kanyang asawa para makapag-aral sa kolehiyo. Ngunit biglang namatay si Tita Diday at ang usap-usapan ay inatake daw sa puso nang malaman na nambababae si Tito Edwin. Matipunong lalaki si Tito at kilala sa amin. Alam namin na lapitin ito ng mga babae, ngunit hindi ko inaakalang makakapambabae siya sa bait ni Tita Diday. Sa araw ng lamay ay halatang malungkot ito at nagsisisi. Napansin namin na may sinisilip ito sa labas miya't maya. Nawala ito saglit at bigla kaming nakarinig ng sigaw. Nang tanungin siya, ay may nakita daw siyang babaeng nakaitim at nakatago ang mukha. Kinalma namin siya ng kanyang mga anak at sinabing baka nakainom lang siya at guni-guni lamang ito. Doon namin napansin ng aking mga pinsan na
tila ba siya ay may kalmot sa kanyang braso. Binalaan ko siya na paniniwala sa probinsya ay masama daw magkasugat pag may patay dahil matagal daw itong gumaling. Hindi ako pinansin ni Tito Edwin at nagkulong na lang ito sa kwarto. Hinayaan naming magpipinsan si Tito Edwin at kami muna ang nagbantay sa lamay ni Tita Diday. Napag-usapan din namin na baka ang kanyang nakitang babae ay si Tita Diday at nakokonsensya na siya sa kanyang nagawang panloloko dito. Maya-maya ay nakarinig kami na umuungol sa sakit si Tito Edwin. Nang puntahan namin ito ay napansin naming hawak nito ang braso niya at namimilipit siya sa sakit. Nang aming lapitan si Tito para tignan ang kanyang sugat sa braso, ay napasigaw kami sa gulat. Kinagapangan ang kanyang sugat ng mga uod sa braso at tila ba lumaki ito. Kahit nandidiri kami ay tinulungan namin si Tito na linisin ang mga ito at gamutin ang kanyang sugat. Napaisip ako kung bakit biglaan ang paglala ng sugat nito at hindi normal ang nangyayari sa kanya. Kaya naman, sinisilip-silip ko si Tito sa kanyang kwarto habang siya ay nagpapahinga dahil nakaramdam akong hindi tipikal ang nangyayari sa kanyang sugat. Maya-maya ay napansin kong tulog na ito, ngunit pagdaan ko ulit ay parang namimilipit na naman siya sa sakit. Kinalabit ko ito at pinilit gisingin, ngunit tila ba ito ay binabangungot at tinatawag ang pangalan ni Tita Diday. Humingi ako ng tulong sa aking mga pinsan at nagtawag sa kanila. Nang tanggalin namin ang kumot ay hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Sobrang lumaki ang sugat ni Tito at nabalot na ang buong braso nito. Agad-agad naming ginising si Tito Edwin at balak na namin siya dalhin sa ospital. Ngunit pinigilan niya kami dahil sinabi niyang minumulto siya ni Tita Diday dahil sa kanyang ginawa. Kinumbinsi namin si Tito na magpadala sa ospital dahil bukas naman ang mga emergency room kahit madaling araw. Sinasabi lang nito na susunod na siya kay Tita Diday at sinusundo na siya nito. Tumabi lang ito sa isang sulok at hawak-hawak ang kanyang braso. Halos umagahi na kami at hindi na nakatulog pa si Tito at mukha lang itong aligaga sa sulok. Paulit-ulit nitong binubulong ang pangalan ni Tita Diday. Buong araw itong nagkulong sa kwarto habang kaming magpipinsan ay nagbantay buong araw. Pagod at antok na kaming magpipinsan sa pagbabantay at wala pa kaming tulog dahil sinisilip din namin si Tito Edwin. Nagpasya akong tumawag na lang ng albularyo, tutal ayaw din namang magpa-ospital ni Tito Edwin. Nang dumating ang albularyo ay naggulat kami sa kanyang sinabi. Hindi daw si Tita Diday ang nagmumulto sa kanya at may ibang tao ang nagsumpa kay Tito Edwin para lumala ang kanyang sugat. Ang pamahiin daw na magkasugat sa patay ay hindi gagaling agad ang sugat pero walang sinabing lalala ito. Malamang daw ay may nanadyang sugatan si Tito Edwin at ginamitan ng kulam para lumala ito. Tinanong ng albularyo si Tito kung may kilala ba itong nasaktan o nakaaway dahil ito malamang ang nangkulam sa kanya. Nanlaki ang mata ni Tito at sinabi ang pangalan ng isang babae.
Akala niya ay si Tita Diday ang nakita niya sa lamay na nakaitim at ang bumibisita sa kaniyang bangungot. Akala din niya na nagalit ito dahil siya ay nambabae. Ngunit naisip niyang ang kaniyang nakalaguyo ang nagpapakita at nangulam sa kanya. Hindi daw nasabi ni Tito na may asawa siya at iniwan din niya ang babae bigla nang mahuli ito ni Tita Diday. Saglit lamang silang nagsama at wala siyang alam tungkol sa babae bukod sa galing itong probinsya. Hindi niya inakala na isa pala itong mangkukulam. Matapos noon ay dinasalan siya ng albularyo at humingi ng tawad sa babae. Unti-unting naghilom ang kanyang sugat hanggang sa ilibing si Tita Diday. Sising-sisi si Tito Edwin sa kanyang ginawa at tumigil na ito sa pagiging malapit sa ibang babae kahit matagal nang wala si Tita Diday. Ating tatandaan na mamuhay tayo ng tama at iwasan ang mga gawaing magdudulot ng sakit sa ibang tao. Kahit na sundin pa natin lahat ng pamahiin, kung masamang tao tayo ay baka mauwi pa din sa paglala ng isang sugat sa lamay. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na sinamahan ng kanyang lola sa mga huling araw nito, kung saan nakakakita ito ng espiritu na tila ba sinusundo ang kanyang kaluluwa. Sa ospital kami ng ilang araw at sinabihan na ako ng doktor na hindi natatagal si lola kapag inatake pa ulit dahil sa edad nito. Tinanggap na ng aming pamilya ang kanyang kalagayan. Si Lola Pasing ay napakabait na lola sa amin, kaya naman kaming mga apo ay malapit sa kanya noong kami ay bata pa. Lagi niya kaming binibilhan ng mga maliliit na regalo at masarap itong magluto. Kaya naman nalungkot ang buong mag-anak nang mabalitaan bilang na ang mga araw nito. Ako ang nagpresenta na magbantay muna sa kanya ng ilang gabi at napansin kong may kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang kwarto. Sinubukan kong kausapin si Lola at nagulat ako nang magkwento siya sa kanyang nakikita kapag siya ay mag-isa lang. May hugis daw ng espiritu ang nakatitig sa kanya nitong mga nakaraang araw at nararamdaman niyang ito daw ang kanyang sundo. Lumiliwanag daw ang mga mata nito sa dilim at lumalabas daw ito kapag nararamdaman niyang nanghihina na siya. Buong gabi akong nakipagkwentuhan kay Lola at sinabi niya na alam niyang malapit na siyang mamatay at gusto na daw niyang makasama ulit si Lolo Dodoy. Narinig daw niya ang sinabi ng doktor na pahina na siya ng pahina at bilang na ang kanyang mga araw. Mahigit 50 taon silang nagsama ni Lolo Dodoy at nang mamatay ito, 5 taon na ang nakalilipas, ay grabe ang ibinagsak ng katawan ni Lola Pasing. Doon nag-umpisa magkaroon ng maraming sakit si Lola at lagi niyang sinasabi na si Lolo daw ang kanyang lakas. Pinagpahinga ko muna si Lola sa kwentuhan at sinisilip-silip na lang siya habang siya ay natutulog. Nagtaka ako dahil nakaramdam ako ng malamig na presensya sa loob ng kwarto niya at sumilip ako. Nanigas ako sa takot
nang may makita sa kanyang kwarto. Kitang-kita kong may nakatayo sa gilid ng kanyang kama habang siya ay natutulog. Tila ba siya ay hahawakan na nito para kunin. At napatigil na lang nung dumating ako. Pagbukas ko ng ilaw ay naglahong bigla ang hugis at nagising si Lola Pasing. Pinaliwanag ko sa kanya ang aking nakita at sinabi niyang kung hindi ako dumating ay baka hindi na siya nagising pa dahil sa pagsundo sa kanya. Napansin kong nakakunot ang noo ni Lola na tila ba may bumabagabag sa kanyang isipan. Sinabi niya na hindi niya nararamdaman si Lolo Dodoy. Inaasahan daw kasi niya na ito ang susundo sa kanya, ngunit nagtataka siya dahil mabigat daw ang presensyang dumadalaw sa kanya. Sinabihan ko siya na magpahinga na lamang muna. Noong gabing iyon ay napansin kong tila ba binabangungot si Lola at tumataas ang kanyang BP. Kaya naman nagtawag ako ng mga nurse at ginising siya. Nang dumilat ito ay sinabi niyang dinadalaw na daw siya sa kanyang pagtulog ng kanyang sundo. Sinasakal daw siya nito sa kanyang panaginip at balak siyang saktan. Sinisigawan daw siya nito at isasama na daw siya sa impyerno. Ramdam ko ang takot sa kwento ni Lola at sinabi pa niyang hindi pa siya handang mamatay kung sa impyerno lang siya mapupunta. Kilala daw niya ang sumusundo sa kanya at hindi si Lolo Dodoy iyon, kundi ang kanyang unang asawa. Bago daw niya makilala si Lolo ay kasal daw siya sa ibang lalaki, ngunit sinasaktan siya nito at binubugbog. Nagbago ang lahat ng iyon isang araw. Nalaman ni Lola na buntis siya at nang sabihan niya ang kanyang asawa ay binugbog daw siya nito sa tiyan hanggang may lumabas na dugo sa kanya. Nandilim na ang kanyang paningin at sinaksak ang lalaki hanggang mamatay. Nagtago siya ng ilang taon para makatakas sa kanyang nagawa. Si Lolo Dodoy daw ang tumulong sa kanya sa panahong iyon. Napaka maalaga daw nito at maunawain sa kanyang pinagdadaanan. At minahal siya nito ng lubos. Kaya naman hindi siya makapaniwala na pupunta siya ng impyerno sa kanyang pagprotekta sa sarili. Noong kinagabihang iyon ay nangihina na si Lola at umiiyak dahil ayaw nitong mamatay kung hindi si Lolo Dodoy ang kanyang makakasama. Hindi daw niya tanggap na makakasama niya sa kabilang buhay ang taong nanakit sa kanya at kumitil sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Pinagpahinga ko na siya at binantayan sa kanyang kwarto. Habang siya ay natutulog, ay napansin kong binabangungot ulit ito at tinatawag ang pangalan ni Lolo Dodoy. Sinusubukan kong itong gisingin, ngunit hindi siya magising. Maya-maya ay bigla akong nakaramdam ng mainit na presensya. Napansin kong nakatayo sa tabi ni Lola ang espiritu ni Lolo Dodoy. Kumalma si Lola Pasing at ngumiti habang natutulog. Maya-maya ay narinig kong tumigil na ang tunog ng mga makina at agad na tinawag ang mga doktor at mga kamag-anak namin. Idiniklara na nilang patay si Lola at tahimik ang pagkamatay nito. Nagluksa ang aming pamilya, ngunit kahit papaano ay masaya ako. Dahil alam ko sa mga huling sandali ni Lola ay tinulungan pa din siya ni Lolo Dodoy at sinundo ito papuntang langit. Sa kwento ni Lola Pasing at Lolo Dodoy ako naniniwala na walang makakatalo sa kapangyarihan
ng tunay na pag-ibig, na kahit sa ating mga huling sandali ay sila pa din ang magbibigay lakas sa atin. Naway makahanap din tayo ng taong dadamayan tayo at sasamahan hanggang sa kabilang buhay, tulad ni Lolo Dodoy na naging sundo ni Lola.